Ozamis City, yung Misamis Occidental ug sa Tanang kanato karon, pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw? Ako si Dazil Humuad Tikson. Kini ang Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Dakbayan sa Osamis, gilusad ingon nga justice zone. Suporta batok sa online sexual abuse and exploitation, gipasalig ni Mayor Andy Waminal. Mayor Andy, gikalipay og giabi-abi ang paglusad sa Osamis, ingon nga justice zone nga magsiguro sa hustisya og pagmentinar sa kahusay ug kalinaw alang sa paspas nga pag-asinso sa syudad. Tulo ka mga may sakit sa kasing-kasing sa probinsya malampusong napaoperahan ni Congressman Andy Waminal. Pinakaunang drama contest nga gipasiugdahan sa SK Federation sa Osamis, may ani og pagdayeg sa mga miyembro sa konseho. Kontrobersiya sa pagtistigo ni Police Lieutenant Colonel Espinido sa Kongreso ug pagkalambigit sa pangalan niini sa drug watch list, ipaklaro ni Attorney Fernandez. Sa police report, lalaki sikop sa drug buy-bust operation sa PNP Osamis. Tinubdan sa problema panahon sa medikal nga emerhensya nga mao ang kakabos gisolusyonan dinhi sa Dakbayan. Ania ang detalye sa Ozamis Today. Dakbayan sa Ozamis gilusad ingon nga justice zone. Suporta batok online sexual abuse and exploitation, gipasalig ni Mayor Andy Waminal. Gitutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Ania ang iyong report. Gi-welcome sa syudad sa Osamis ang pag-ila og paglusad sa Tri-City Justice Zone kauban ang Cagayan de Oro City ug Iligan City nga nagatutok sa pagsukol batok sa online sexual abuse o exploitation of children kon OSAIC. Ang maong kalihukan gidubala sa Supreme Court, Department of Justice ug Department of the Interior and Local Government September 3 ning tuiga sa Grand Pavilion Events Place Osamis City. Ang dako nga kalihukan gitambungan sa nakalanlaing local justices, mga piskal, abogado, lokal nga mga lideres, mga representante gikan sa PNP ug uban pang mga importanteng personalidad. Makita usab ang presensya ni Mayor Attorney Henry Andy Waminal Jr. nga nagpaabot sa iyang pagsalig sa padayon nga suporta gikan sa local government unit sa Dakbayan sa Osamis alang sa gilusad nga Tri-City Justice Zone. Si Mayor Attorney Andy Waminal may padayag sa iyang commitment sa pag-apil ug paghatag og suporta sa kampanya batok sa online sexual abuse and exploitation of children. You can rest assured of the whole city government's all-out support to this initiative. We welcome with open arms the help and collaboration that our partners in the judiciary, the DOJ, and the DILG can offer. We look forward to the fruits of this collaboration, but recognize that there are a lot of seeds to be planted and cultivated, of course, afterwards. But be assured that we in the local government of Osamis City will be with you on the ground to work with you hand in hand in all of this. Sa mensahe ni Honorable Jaime Fortunato Caringal, ang Associate Justice sa Court of Appeals o Co-Vice Chairperson sa Justice Sector Coordinating Council kung GSCC TWG on Process and Capacity Building. Iyang ipasabot ang tumong sa mong kalihukan nga nagtinguha sa pagpanalipod o pagprotekta sa mga kabatanunan pinaagi sa pagdesignate sa syudad sa Osamis isip usa ka justice zone batok sa online abuse o exploitation of children, labi na sa pagtaas sa matang sa teknolohiya nga maggamit sa internet. Osamis City has long been known for its rich history, vibrant culture, and resilient community spirit.
Today, we embark on a new chapter, one that highlights our unwavering commitment to safeguarding the most vulnerable among us, our children. By designating Ozamis City as a justice zone against online sexual abuse and exploitation of children, we are sending a clear message that we refuse to tolerate any form of abuse, especially when it occurs in the dark corners of the internet. Dugang pa niya, Together, as we establish the justice zone, we will ensure that Ozamis City is not just a place of opportunity, but also a sanctuary of justice and safety for every child. Thank you, good morning. sa pagiginabi usab kang Mayor Indy, iyang isaysay nga ang dakong pagsalig sa paglusad sa syudad sa Ozamis isip usa ka justice zone na himo tungod kay nakita sa DILG, DOJ ug sa Supreme Court ang maayong performance sa syudad, ilabi na sa pagdakop ug pag-prosecute sa mga kaso sa online sexual abuse and exploitation. Dugang pa nga ang taas nga conviction rate ug ang pagluwas sa ubay-ubay nga mga biktima nagpamatuod sa kaligon sa syudad sa pag-atubang niini nga mga isyu. This launching sa Justice Zone sa Ozamis City, no, actually contrary to what a lot of people think, dili wala ni nato siya gi actively pangulitawo or gi applyan, no. It's more of nakita sa three different departments, which is the DILG, the DOJ, and of course ang judiciary, nga maayo ang ato ang performance diri sa city, especially when it comes to apprehending and prosecuting online sexual abuse and exploitation cases. Ang ilang na-highlight yun nga nakita is taas-taas ta og conviction rate and ubay-ubay na punta og mga na-rescue ng mga biktima ani. Sa interview usab kang Associate Justice Karingal sa Court of Appeals, iyang ipasabot ang kaimportante ug kanindot sa mga benepisyo nga dala kung mahimong usa ka justice zone ang usa ka lugar, matud pa niya. Well, ang importante ng ang significance ng justice zone ay madi-deliver ang justice real time dito sa area ninyo dahil ma-enhance ang coordination between the justice sector actors, particularly the judiciary, through the Supreme Court, the DILG at saka yung DOJ. Dahil nag-uusap itong mga justice sector actors, mas mabilis ang aksyon pagdating sa pagresolba ng mga kaso at pag-usad ng mga kaso. So maaasahan natin na tutuloy-tuloy ang pagdinig ng kaso hanggang sa dulo at mas mabilis ito mangyayari dahil sa Justice Zone. Dugang pagdaig sa syudad sa Ozamis ug sa liderato sa Team Asinso Administration nga gipangunahan ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. giingon niya. Ay, very napakaganda ng naging impression ko dito sa Ozamis City. Madami ako nakita at hindi ko akalain na ganito nakatahimik sa Ozamis dahil siyempre alam niyo dati, iba ang naging impression ng tao sa Ozamis City. Pero ngayon, I think sa liderato ni Mayor Indy Waminal at nakita ko talaga na napakatahimik dito sa lugar na to, napakabait ng mga tao. And sigurado at babalik kami dito. Ang paglusad isip usa ka justice zone sa dakbayan sa Ozamis, usa ka bugat ug solidong pagpamatuod sa padayon nga pag-asenso sa syudad nga nagasunod sa mantra nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat, Leoncio. Mayor Indy gikalipay ug giabi-abi ang paglusad sa Ozamis ingon nga Justice Zone nga magsiguro sa hustisya ug pagmentenar sa kahusay ug kalinaw alang sa paspas nga pag-asenso sa syudad. Ang good news ning report. We welcome the recognition and launch of Ozamis City as a justice zone by the Supreme Court, Department of Justice, and Department of the Interior and Local Government. This initiative will help us ensure that justice will always be served in the city, maintain a peace and order, and achieve a faster development. Para kini, ang mga Ozamisnon na mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Kini ang proud ug malipayon nga pahayag ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. sa iyang official social media platform Martes, Setyembre 3, 2024.
Sa usa ka talagsaon nga kalambuan, opisyal nga giila nga Justice Zone sa Supreme Court, Department of Justice kun DOJ ug Department of the Interior and Local Government kun DILG ang dakbayan sa Ozamis, usa ka prestihiyoso nga kalampusan alang sa dakbayan nga nagsiguro sa pagpatuman sa hustisya, pagbalambo sa kahimtang sa kahusay ug kalinaw ug pag-asenso sa Ozamis City. Sa opening message sa mayor atol sa programa nga opisyal nga naglusad sa Ozamis ingon nga kabahin sa Tri-City Justice Zone uban ang Cagayan de Oro City ug Iligan City, gibalik lantaw ni Mayor Indy ang kahimtang sa Ozamis kanhi nga mao ang sentro sa komersyo ug negosyo sa rehiyon. Nga gani mas nauna pa nga nahimong dakbayan kaysa Iligan ug Cagayan kini tungod sa estratehiko nga lokasyon sa Ozamis nga nagsilbing gateway sa ubang mga probinsya sa Mindanao sama sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte ug uban pa. Bag-uhay pa lamang gisaulog sa Ozamis ang ika-76 nga anibersaryo sa pagkasyudad niini, samtang ang Cagayan ug Iligan nagsaulog pa lamang sa ika-74 nga pagkasyudad. Hapan samtang ang Ozamis nagpabilin nga usa ka third-class component nga city, ang Iligan ug Cagayan nahimo na nga mabungahon, bibo ug malambuon nga mga highly urbanized cities kun HUCs. Ngano nga nabiyaan ang Ozamis sa silingan niini mga syudad sa rehiyon ug nawala sa posisyon ingon nga sentro sa komersyo ug negosyo. Usa ka makaguol nga kamatuoran alang sa dakbayan. Butyag ni Mayor Indy, justice became unattainable in Ozamis. Peace and order disappeared as we fell under the clutches of what was probably the biggest organized crime group in the country, which just so happened to have Ozamis City as their home. Kung ang Ozamis anaa sa usa ka estratehiko nga lokasyon alang sa komersyo ug negosyo, alang niini nga kriminal nga mga grupo ang dakbayan, sentro ug estratehiko usab alang sa ilegal nga buhat ug negosyo. Because if Ozamis, its location was very strategic for trade and commerce, apparently to them it was also very strategic to conduct their criminal operations and activities. They were also known as the Mafia of Mindanao, and they did whatever they pleased here in Ozamis City with impunity. They stole from the streets, they robbed your stores, raped your children, and killed your neighbors. Kini nga makahadlok ug makasubo nga kahimtang sa Ozamis kanhi mitultul sa kapildihon sa usa ka dakbayan nga kanhi giila nga sentro sa kalambuan ug inahatagan pa sa moniker nga Gem of Panguil Bay. With all this happening in our city, naturally people stayed away from Ozamis, especially investors. It was no longer smart to set up shop here, and consequently development slowed and we lag behind our now well-established neighbors. Sa diha nga napahamtang ang hustisya ug inasilutan ang dautan nga kanhi namunuan sa syudad, nakabangon ang Ozamis ug nakabalik ug inaningkamot ubos sa liderato sa Team Asenso nga tinud-anay nga makabot ang gihandom sa katawhan nga kalambuan. Ozamis is now trying to recover from its past and to catch up with all the development that has passed by. Ug nga nagtan-aw sa dili maayo nga kasinatian sa syudad ay kanhi, gitutukan sa Asenso Ozamis Administration nga gisugdan ni former City Mayor ug karon na 2nd District Representative Congressman Ando Waminal ang pagsuporta alang sa kahusay ug kalinaw sa syudad nga mao ang gitan-aw niini nga yawe sa pag-asenso. They made it a priority to ensure the peace and order of the city with the belief that so long as you ensure and maintain peace and order, then development will follow. By protecting peace and order, investors will come in, tourists will visit, businesses will thrive, and people will stay. Peace and order, in turn, can be maintained by making sure there is no impunity and that justice will always be served.
Giunsa ba sa Asenso Ozamis Administration pagsiguro nga maprotektahan ug mamentenar ang gitagamtam karon nga kahusay ug kalinaw sa syudad. Gisiguro sa Waminal Administration nga masilutan ang dautan ug mapahamtang ug mapatuman gayud ang hustisya dinhi sa dakbayan. Kini pinaagi sa We have invested heavily in our peace and order efforts by providing our local police with all the equipment that they deem necessary that will help them in their operations. We provided them with vehicles, motorcycles, patrol cars, equipment, radios, Kevlar vests, logistics and operational support, food and sustenance allowance, and even legislative support, where our City Council craft ordinances that will make it easier for them to apprehend criminals and to prosecute them. So these include adjusting curfew times and removing fees while requiring CCTV cameras in all establishments. Gawas ni ini, bugos usab gisuportahan sa Asenso Ozamis Administration ang mga lumilihok sa barangay nga naghatag suporta sa trabaho sa kapulisan sa pagpatunhay sa kahimtang sa kahusay ug kalinaw sa syudad. We have also provided our barangay peacekeeping action teams with a monthly allowance in recognition that they play a big role in making sure that peace and order is maintained in the barangays. And we work closely with our barangay captain partners in assuring this. Tungod ni ini nga mapaningkamot og aksyon sa pamunuan sa Ozamis, mas napadali alang sa lokal nga kapulisan ang pagsikop sa mga kriminal ug sa mga prosecutors sa pagpasaka og kaso ni ini nga mga individual. Kini nga aksyon sa Asenso Ozamis Administration labaw sa tanan nagsiguro nga ang mga remnants kun nahibilin sa kanhi kriminal nga mga grupo maglisod ug dili gayud makabalik sa Ozamis City. Usa ka polisiya nga napamatud ang epektibo tungod kay proud nga gitaho sa mayor atol sa programa. Since 2019, the city's economy in terms of the number of businesses has almost doubled. From 2019, June 2019, when the Asenso administration first assumed office, there were 2,153 businesses. But as of now, there are 4,146 businesses operating in the city with 267 more pending applications as of yesterday. And after languishing as a third-class component city for decades, by 2025, Ozamis City will, according to the BLGF, the Bureau of Local Government and Finance, informally, will already be recognized as a second-class component city. Ug sa kolaborasyon sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa kagamhanan aron sa pagsigurong mapahamtang ug mapatuman gayud ang hustisya, kini ang pasalig ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. You can rest assured of the whole city government's all-out support to this initiative. We welcome with open arms the help and collaboration that our partners in the judiciary, the DOJ, and the DILG can offer. We look forward to the fruits of this collaboration, but recognize that there are a lot of seeds to be planted and cultivated, of course, afterwards. But be assured that we in the local government of Ozamis City will be with you on the ground to work with you hand in hand in all of this. I know earlier that the theme of this launch is Padayon Justisya, Padayon Asenso, and that plays perfectly with our cry here in Ozamis City, Padayon Asenso Ozamis. Tulo kang mamaysakit sa kasing-kasing sa probinsya, malampusong napaoperahan ni Congressman Ando Waminal at ang luwaton ang report ni Bernal Texon.
speechless siguro ko tungod sa kalipay bitaw. For sure makahila ko kay kanang inaana bitaw dili biya basta-basta lang atabang iyang gihatag sir. As in dako biya gid kaayo, life changing gid kaayo siya nga kanang nga tabang nga iyang gihatag. Kini ang tinudanay og kinasingkasing nga pagpasalamat ni Miss Rialyn Gallito Simbahon ngadto sa tanang nakatabang kaniya para magmalampuson nga maoperahan sa mga espesyalistang mga doktor sa Philippine Heart Center ang iyang ventricular septal defect o buslot sa iyang kasing-kasing nga iyang gihambin sukad pa kaniadto sa iyang pagkahimugso. Kinasingkasing niyang gipasalamatan si House of Representatives Assistant Majority Floor Leader, 2nd District Congressman Sanso Fernando Ando Puentes Waminal nga iyang giisip nga anghel para matuman ang iyang tanang mga pangandoy nga makatabang sa iyang pamilya. Wala siguro ang ako lang yung maingon niya is salamat kaayo kay kanang tungod niya kanang bitaw murag nagka-chance ang akong life nga kanang mo grow pa ko nga napakoy daghang kayang buhaton nga mo expand pa ko ang akong mga dreams inana bitaw muna nga mapasalamatan jud kayo ko ni Kong sir kay kanang bitaw dili man miingon nga kanang personally magkailamay pero wala siya gipili nga tabangan bitaw as long as in need ka. Ang 25 anyos nga dalaga ug residente sa Purok 3, Barangay Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental, nagkanayon nga kaniadto sa gamay pa siyang bata, ginabuli siya sa iyang mga classmates tungod kay mura daw siya iring ug robot paminawon ang iyang pagaw nga tingog. Pero ang iyang sakit sa kasing-kasing o kawadon sa pinansyal sa iyang pamilya wala mamahimong babil o babag sa iyang pagtuon, ingon nga usa ka self-supporting student. Nakagraduate siya with honor sa Adamson University ug kasamtangan karon nga empleyado as accounting clerk sa Philippine Coconut Association sa Pagadian City. Tungod sa social media post, iyang nasayran nga daghan ng mga kabataan nga may heart defects dinhi sa Misamis Occidental ang natabangan sa Comprehensive Healthcare Program sa Asinso Segundo Distrito Free Hospitalization Program ang gipanguluhan ni Congressman Sanso Fernando Ando Waminal. Busa nagpakitabang siya sa iyang barangay kapitan masin nga makaabil sa programa sa atong buutan nga kongresista. Adto mag-uuna sir kay kanang sa Facebook na ako'y nakita jud kay murag dugi-dugi na jud ni nga program nila ni Kong nga naa sila napatambalan nga heart po dito sa Manila murag nakaana ko sa ano bang hala yayan niya oy untay na ana po pero wala ra to na ako na hangtod nga katong nagpa-check up kog balik nga mo na jud ingon sa doktor nga kailangan ko i-surgery kay kung dili ma-heart failure gid ko. So mao to nga kanang ang una jud ako nga nahuna nga moduol nila ni Kong pero wala ko kabalo kung unsay una nga step o unsaon then mao to nga nagpatabang sa ako sa among kapitan gi-introduce mi niya ni mayor ta si mayor pod introduce pa ni Kong. Oo. Iyang gidugang. Atong pag-adto na mo sa office ni Kong sa Murag, nawala na jud kong paglamad to kay Murag. Sa kadaghang nag-apply ba, wala ko nag-expect nga matawagan bita dayon ko Murag. Murag, swerte lang pod kayo ko nga kanang kung unsay akong giampo gani sa Ginoo mas labaw pa iyang gihatag. Matud pa ni Inday Rialyn, nakahilak siya sa tumang kalipay dihang siya gitawagan ni Miss Giselle Tanato Niere ug gipaabot ngadto kaniya ang good news. Nagkilak jud ko sa kalipay sir kay naamang ko sa office adto tapos kanang nay number na nawag di mo to nga ang staff ni Kong di mo na siya nga napa-schedule na so murag wala ko kabalo ba kung unsa bitaw akong itubag kay wala na gud ko nag-expect kay niabot na gud ko sa point kaniya na ko nga sige lang kung asa ko taman dito na lang po dawato na lang na ako nga ana bitaw kay dili man gud po ko gusto sir nga kanang bitaw moabot ang time nga kanang dili na nako kaya nga kanang kan mahimo kong atimanon sa akong mga magulang murag di ko ganahan nga makuan pa sila sa ko amo nang naningkamot jud ko nga mangita kog paagi nga asa ko makaduol bitaw mo na tong nagtawag na ang staff ni Kong perting hilak na ako sa kalipay. Nasayran sukad sa paglingkod ni Misamis Occidental 2nd District Representative Ando Waminal sa iyang unang term ni iniingon nga kongresista mukabat na sa 7 ka kabataang Misamiston nga nag-edad 2 anyos pataas ang iyang natabangan ug nagluwas ang ilang mga kinabuhi pinaagi sa
tagana niini og dakong financial budget para sa medical check-up ug heart bypass operation sa mga espesyalistang mga doktor sa Philippine Heart Center. Lakip na niini ang pinakaulahing duha ka mga bata nga naoperahan nga residente sa Osamis City ug Clarin. Sila si Bibi Vance Enorio Montalban, 2 anyos, anak ni Mrs. Judy Ann Bitay Enorio, residente sa Purok 5, Katadman, Manabay, Osamis City. Si Bibi Vance ang na-diagnose nga may congenital heart defect, tetralogy of Fallot, kun TOF nga nailhan kani adto nga stenophalotetralogy, usa ka congenital heart defect nga gihulagway sa 4 ka piho nga mga depekto sa kasing-kasing. Ang TOF mahitabo sa usa sa matag 2,518 ka mga bata nga natawo matag tuig. Ang sintomas niini nga sakit, asul o gray ang kulor sa panit sa bata, kakulang sa pagginhawa o paspas nga paghinhawa, ilabi na sa panahon sa pagkaon o sa pag-ehersisyo, problema sa pagtaas sa timbang, dali nga kapuyon panahon sa pagdula o ehersisyo, pagkasuko, paghilak sa taas nga panahon ug dali nga kuyapan. Malapuson usab nga naoperahan si Ranixa Fernandez Sabilla, 2 anyos, anak ni Mrs. Sheila Marie Fernandez Sabilla, residente sa Purok 3, Sigatik Dako, Clarin, Misamis Occidental. Ang 2 anyos nga bata nga si Ranixa na diagnose usab nga may ventricular septal defect ductus arteriosus. Ang ventricular septal defect kon VSD, usa ka common nga congenital heart anomalies sa mga kabataan. Si Bibi Ranixa ug Bibi Benz ang naoperahan sa mga espesyalistang doktor sa Philippine Heart Center nining bulan sa Agosto lamang, kadungan sa 25 anyos nga dalaga nga si Rialin Simbahon. Una sa tanan, gusto lang ako magpasalamat sa atong Ginoo kay kaning kumanggod nga journey kay dili kini siya ingon nga smooth bitaw sir, daghan pa yung mga challenges nga nagian, pero bisan pa man ana nga mga challenges kanang gihatag jud niya akong pag-ampo bitaw sir nga labaw pagani kay para ni Kong gihimo niya nga instrumento nga sa hospital lang, pero labaw pa gyud ang gihatag ni Kong mo na salamat kay Kong kay kanang tungod nimo kanang sana mas ni taas pa nga akong mga pangandoy sa kinabuhi, murag wala na bitaw limit, wala na gap nga diri ra ko taman kay wata kabalo ugma na pa ba ko ana bitaw murag kanang mas ni improve pod akong kaugalingon nga kaya day nako ni kuan pod ni governor nga kanang sa ilang programa nga free hospitalization sa amo ang mayor Diliolood nga kanang kuan gyud kanang ni action gyud pud siya sa pagduol namo sa iya hadayon og sa amo pong kapitan og sa ako pong pamilya. Salamat kay kanang bisan wala na akong mama, wala na akong papa, naaman pero wala bitaw sa dool sir, kanang wala jud ko naka-feel ba nga kanang ako na ginusara ko, murag naapod sila sir nga kanang sige day kaya nimo na narami mo suporta sa imo ay nana bitaw mo na nga. Salamat kayo ninyong tanan og sa akong mama, kabalo ko mga kanang happy kay kakaron nga finally atong pangandoy kay ako naman iyang anak nga babae, so kabalo ko nga akong mama sir atong kuan naman akong kopera nagkuan tanay nagdam ko saya. Ang tulong na tabangan og nalibre sa pagpatambal sa ilang sakit sa kasing-kasing pinaagi sa one of a kind comprehensive healthcare program sa Asinso Segundo Distrito free hospitalization program nga gipasiugdahan sa atong batan-on nga representante sa Kamara nga si Kung Anduwa Minal. Ang matag pasyente nga nahisukutan sa unahan ang may average nga hospitalization expenses nga mokabat gikan sa 897,000 hangtod sa 906,903 pesos and 80 centavos. Kini naglangkob sa laboratories and medicines, accommodation, sea and air fares, medicine and other hospital needs, meals, transportation and other expenses. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernal. Pinakaunang drama contest nga gipasiugdahan sa SK Federation sa Osamis miani og pagdaig sa mga miyembro sa konseho. Si Donnie Dicena alang sa report.
Gidaig sa mga membro sa konseho ang pinakaunang drama contest nga gipasiugdan sa Sangguniang Kabataan Federation sa Usamis alayon sa kasaulugan sa Linggo ng Kabataan 2024 niadtong katapusang semana sa Agosto nga gipanguluhan ni Honorable John Phil Duhay Lungsod, President Usamis SK Federation. Sila si Vice Mayor Bebeneri, Honorable Sancho Sani Waminal Jr. o Attorney Mars Tapayan mao'y pipila sa mga sakop sa konseho nga mibulig atol sa drama contest sa tema nga ang Usamis kagahapon og karon. Sa ngalan sa kagamahanang lokal sa Usamis nga gipangluhan ni Mayor Indy Waminal, nagkanayon ang mga city official nga ang maong aktibidad dako og tabang nga masayran sa mga bag-ong tubo kung unsa ang kahimtang sa dakbayan sa mga nanglabay mga dekada kung itandi karon sa pagdumala sa Asenso Usamis Administration. Dili tumong sa mga city official nga hikalimtan ang mga nangagi apan angay gihapon hinumduman o dili kalimtan aron dili mabalik ang syudad sa maong dulum nga kahimtang og bisan sa umaabot pa nga mga henerasyon. Nakasentro sa maong drama contest ang daotang epekto sa illegal nga droga o kriminalidad labi na sa mga kabatanunan og ang gihimo sa Asenso Usamis Administration aron kini mabatukan og ang mga mahinungdanong programa o proyekto sama sa full free hospitalization, free medical prescription, burial assistance, free education og daghang panguban. Thank you for initiating this program in line with our celebration of the Linggo ng Wika. Now, tonight, we will be witnessing the different talent nga ipasundayag karon sa atong mga kabataan. Dili tingali ang tanan mudaog gyud, but you are all a winner already. Tungod kay the fact that you have participated in this activity, you are already a winner, di ba, Padre? Di ba, Attorney? Oo. As we gather to celebrate the Linggo ng Kabataan, led by the Honorable John Phil Duhay Lungsod, let us remember the positive changes we have witnessed in Osamis City. This celebration not only marks the achievements of our youth, but also serves as a reminder of the transformative power of unity, perseverance, and divine guidance. Kani kinatok, mati Manila, bimato Manila, isasan dapit, maulaw mi, nga may ang taga Usamis. Kay, layo kayo ang imahin sa atong syudad sa Usamis kinatok. Usa ka salag sa crime syndicate o drug syndicate. Mga salamat kung bising gamay lang na portray sa mga atong kabatanunan ang maong sitwasyon kinato o karon. Pusa kita ato karon nga hinuluman nga atong dulom kagahapon di na unta mosab. Dito kalimtan nga kining bunga karon nato nakita nga kayuhan o kalampusan o programa sa atong pag-ugmad o kalambuan. Pinagi kini sa atong panagiusa o harmony sa katawan, sa atong dakbayan, atong lideres, o atong mga kapulisan. Mga estudyante sa high school ang mipartisipar sa drama contest nga giapilan sa mga public school o mga pribadong tulunghaan ning syudad. Sa resulta sa drama contest nga gihimo ni atong Agosto 30 sa Asenso Wellness Park Amphitheater, nakuha sa La Salle University ang unang dapit. Nakuha sa Usamis City School of Arts and Trade ang ikaduhang dapit. Sa ikatulong dapit nakuha sa Usamis City National High School, ikaapat ang Misamis University ug ang ikalimang dapit ang Medina College. Nagtangag og dagkong kantidad sa premyo ang maong drama contest. The champion is La Salle University. Osamis City School of Arts and Trades. Please claim your second prize. Alang sa Usamis Today, Adon Dicina reporting. Salamat, Donnie. Kontrobersya sa pagtestigo ni Police Lieutenant Colonel Espenido sa Kongreso ug pagkalambigit sa pangalan niini sa drug watch list gipaklar ni Attorney June Fernandez. Mibalik alang sa mga detalye si Bernard Tagson.
Gibutyag ni Attorney John Fernandez sa interview sa asin sa Osamis News Channel kauban ang local media ang kontrobersiya kalabot sa pagtistigo ni Police Lieutenant Colonel Juby Espinido sa Quad Committee hearing sa Kongreso. Diin gisyuhan kini og summon aron sa pagtambong og uban sa suporta ni Attorney Fernandez isip abogado niini. Aron may baon tanan, si Colonel Espinido gisyuhan og summons sa Congress. Pasabot patuon siya, requested to attend the hearing sa 4 committees kanang gitawag nila quad committees. Apil ana ang anti-1 sa mga kalihukan sa pulis. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Espinido nga ang pinakadako nga grupo sa krimen sa nasod human niya isulti nga ang pagpatay sa mga drug personalities apil sa mando ilalom sa kampanya batok sa droga ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa pagpadayon sa investigasyon sa Quad Committee bahin sa posibleng koneksyon sa pagdaghan sa illegal nga operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators kon POGOs, illegal nga drug trade, anomalos nga pagkuha sa yuta og extrajudicial killings kon AGKs sa miaging administrasyon. Gisaysay ni Attorney Fernandez ang kaagi og kasubo ni Lieutenant Colonel Espinido mahitungod sa issue kalabot sa pagkalakip sa iyang pangalan sa watch list level 3. Diin giakusahan kini nga usa sa mga drug lords nga nagbutang sa peligro sa kinabuhi sa kanhing hipi sa dakbayan sa Osamis. Usas mga naisgutan ang iyang kinabuhi, ang iyang kasubo, nga ang iyang kaagi nga nakita niya nga ang iyang kinabuhi mismo nahimong hapit mamong kinalista man siya sa na-appeal siya sa watch list sa level 3. Sa maong bahin gipadayag ni Espinido ang usa sa mga kontrobersiya nga nagpakurat sa mga katawhan sa nasod nga ang labing dakong sindikato anaa sa mga kapulisan. Dintunganay sa iyang pagpanubag sa mga pangutana nakaingon gid siya nga ang labing sindikato na as pulis, dakong sindikato sa krimen na as pulis. Dugang pa, gipaklaro ni Attorney Fernandez nga dili ang Philippine National Police kun PNP ang nagdumala sa maong organisadong grupo sa krimen ug droga. Apan ang gipasabot nga adunay tawo o mga opisyal sa PNP ang nagpanalipod niini nga sindikato ug uban pang krimen sa nasod. Gitawag si Espinido sa Congress, dayon gi-imbestigar, naka-explicar siya, o nakamention siya nga ang labing dakong sindikato sa droga o krimen na as police. Pero dili ipasabot, wala niya ipasabot nga ang kinadak ang sindikato mao ang PNP. Wala, nagpabilin siya nga loyal sa PNP. Ang iya lang is naay mga tao, naay mga opisyal sa PNP nga mooy nagdala sindikato sa droga ug uban pang krimen. Gibutyag ni Colonel Espinido nga si Senador Ronald Bato de la Rosa nga kanhi National Police Chief miisyu kaniya og mando nga patyon ang mga suspitsado sa droga isip bahin sa kampanya sa administrasyon batok sa illegal nga droga. Sa lingwahe gud sa mga pulis ana kanang by all means buhata ko to sa imong mahimo. Mura kinay binisaya ana. So, yung buhata ko to sa mahimo. So itong pasabot ana. Naagyo insidente sa kamatayon, sugo nga moani siya aron neutralize ang grupo sa mga Parohino, ang sugo ikan kang bato. Ipahayag ni Attorney John Fernandez ang iyang opinyon kalabot sa mensahe sa Provincial Command diin nalambigit ang imahe sa mga kapulisan atol sa gipagawas nga statement ni Colonel Espinido didto sa Kongreso nga kini nga impormasyon sayop o giawhag niya ang Provincial Command nga paminawon og paggabasahon ang kinatibuk-ang panghitabo sa maong nasangpit nga hearing. That is misplaced. That goes to show that statement is born out of misinformation. Wala nila basaha ang tinuod nga nahitabo sa Kongreso. Kaya kung ilang nagmonitor sila, misplaced yun na siya. Naana siya nga word, but the thing is that has been explained. Dugang niini, gipagawas usab ni Attorney Fernandez ang iyang dakong kasubo mahitungod sa kaagi ni Police Lieutenant Colonel Espinido diin sa kadugayon sa panahon nga siya nagmatinud-anon sa pagserbisyo alang sa nasod aron masumpo ang mga miyembro sa crime groups og sindikato apan nabutang sa delikadong kahimtang ang iyang kinabuhi tungod sa paglambigit sa iyang pangalan sa drug watch list. Abi ninyo, painful. Louie, police official nga nagtrabaho.
Nya mao nay abtan ba. Nga hangtod karon nagtago-tago kay pangita pag pulis. Dugang panghinaot ni Atty. Fernandez nga susihon pag-ayo sa mga katawhan, ilabi na sa mga kapulisan, ang testimonya ni Colonel Espinido sa gipahigayon nga hearing sa Quad Committee sa Kongreso kabahin sa isyu sa Philippine National Police. Inaot ka inyo nang maesplikar nga dili wala yun magsultis Joby wa magpasabot si Espinido nga kontra niya ang PNP. Ang mga tao nga naa sa PNP. Sa makaduha iyang gipasabot nga dili ang mismong kapulisan ang nagpaluyo niini nga organisadong grupo sa krimen ug droga. Apan kundili adunay mga miyembro sa PNP nga nagpalakaw niini nga sindikato ug mao'y nagprotektar sa mga ilegal nga kahimuan. Dugang pa niya higpit nga susihon sa Philippine National Police ang kinatibuk-ang testimonyo ni Police Lieutenant Colonel Espinido dito sa Kongreso aron mahibaluan nila ang tinuod nga dagan sa istorya. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Sa police report, lalaki sikop sa drug abay bust operation sa PNP Ozamis sa tungdawatong report ni Glenn Ray Ruluna. Usa ka malampuson nga drug buy-bust operation sa Don Anselmo Bernard Avenue Highway, Barangay Katadman, Manabay ning syudad ang gikasa sa Ozamis Cerebral Station ubos sa pagpanguna ni Police Captain Elwood Malanog, Intelligence Officer, ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa ang hepes kapulisan sa Ozamis. Ang suspect na ilang si Vincent Casas Mandipol, 30 anyos, residente sa Purok Makiangayon, Barangay Maningkol. Nakuha gikan siyang posisyon atol sa mag-body search ang unom ka mga gagmayng sachet ug usa ka dako nga sachet nga naglakip sa gituhoang shabu ug ang mark money nga gigamit sa pagpalit sa pusher buyers kapulisan nga nagkantidad og 500 pesos. Si Mandipol napalitan og usa ka sachet sa gituhoang shabu nga nagkantidad og 500 pesos atol sa buy-bust operation. Ang kapulisan nagpahayag nga ang maong operasyon kabahin sa padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga nga gipangunahan sa Ozamis City Police Station aron nga mapakgang ang padayon paghihapon sa pagpamaligya sa nasangpit nga illegal nga droga. Ang suspect nga si Mandipol magatubang sa mga kaso nga ipasaka batok kaniya lagip na ang paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kapulisan padayon nga nag-awhag sa publiko nga magtinabangay o magpabilin nga alerto aron nga mapadayon ang kalinaw ug kahusay sa Ozamis. Samtang giklaro sa Barangay Maningkol Kapitan Alberto Gomez nga dili taga Purok Makiangayon ang nasangpit na sospek tungod kay wala kini nahilakip sa mga residente sa ilang barangay. Murag naala sila ikuan sa kuan. Aning budiga sa Atbang sa Medina. Atbang sa Medina pero dili siya taga Maningkol. Pero pagkaingon siya nga taga ang iyang address is Purok Makiangayon, wala gyud siya dito. Wala na siya. Dili siya residente. Bali ang nahitabo nga ni Kap, declared lang nimo ang imong barangay. Isip nga punong barangay ka sa Barangay Maningkol. Ako nang gi-claim mo ring anhay ko. Dili na siya, wa man na siya sa system na mo rito. Na mo nang anhay ko kay pagkingon lagi Purok Makiangayon, imbol na botong. Para to Purok Makiangayon. Bisag nag-abang lang siya, wag siya na lista. Wag siya sa listing ninyo. Wala ni. So nahago siya pulo. Ilang budiga murag naa sa Medina. Medina. Kanang Medina Makiangayon na siya. Dili una pala masuwago na. Masuwagon. Pero sa Makiangayon kinamo ko kapuyo diha pero wala. RFC ba? Okay. RFC. So dugang pangutanan na ba? Sakinan. Wala karon nga wala ang karon ang nahitabo. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Tinubda na sa problema panahon sa medikal nga emerhensyang maong kakabus, gisolusyonan dinhi sa Dakbayan si Marian Lumapas alang sa report.
Sa miaging panahon, usa sa tinubdan sa problema mga usamis nun sa diyang masakit o may medical nga emerhensya mao ang kakabus ilabi na ug kawalay trabaho ug sweldo sa usa ka individual nga kuhaan sa kwarta aron ibayad sa ospital. Kini mga kahimtang ang natagamtaman karon ni Jofel Romero, iyang gisaysay nga iyang amahan nga si Filomeno Romero Jr., 69 years old, na admit sa Faith Hospital tungod kay na mild stroke ug dili na makalihok ang tibok lawas niini. Si Jofel, 28 years old, nga nagpuyo sa Bagakay, Osamis City, nagkanangyon nga dili gayud malikayan nga adunay magsakit sa miyembro sa pamilya sama sa iyang amahan nga tungod usab sa kataas na sa edad daghan na kini gipamati sa lawas ug weak na usab ang heart niini. Moy usa sa hinungdan sa pagka-stroke apan maayo na lang usab nga nagpadayon sa pagtagana sa mga katawhan ning syudad sa Osamis ang Asenso Osamis Free Hospitalization ug Funeral Services Program. Kidugang pa ni Jofel nga sa ikatulong nga higayon wala gihapon siya napakyas sa iyang katuyuan nga mangayog tabang sa ilang excess bill nga miabot sa kantidad nga 59,805 pesos. Ang akong papa, ang iyang bill ma'am is 59,805. Hospitalization og endorsement sa DSWD. Tumang kalipay ang gibati ni Jofel kay nahatagan og kasulbaran ang dako kay ni excess bill tungod kay zero balance kini pinaagi sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program nga sa kaikatulong nga higayon natabangan gihapon sila uban sa pakigtambayayong sa Department of Social Welfare and Development na sulbad ang iyang bayronon sa hospital. Gitunol ni Jofel ang kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Henry Wominal uban kang Congressman Ando Wominal ug ilabi na ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. nga tungod sa mga programa nga Asenso Osamis Free Hospitalization o Funeral Services, libuan ng mga katawhan ang nakatagamtam og lubos-lubos ug tinud-anay nga serbisyo alang sa pag-asenso. Daghan kayong salamat Mayor ND Wominal, Congressman Ando, and Governor Henry Wominal sa inyuhang programa. Kay daghan ako actually ikatulo na akong dagan di ari aning Asenso Osamis og wala gyud ko nila gipalya na tabangan gyud ko nila. Almost tanan gyud nga kuan na zero gyud ang among tanan balance sa ospital og labi na sa tambal nga dako pong tabang. Dako kay katabang gyud ni nga kuan para sa mga katawhan sa Osamis. Kay inana dili pud nato makuan manggod di nato may bawaan ng panahon nga inana magsakit ang atong mama, atong papa. Den og wala di manang pasalamat ko sa programa sa Asenso Osamis kay ikatuloy gayon gibi nga gitabangan nila. Daghan kayong salamat gyud sa programa ni Mayor Indy o ni Congressman Ando o ni Governor Henry. Sa inyong programa daghan kayong natabangan. Daghan kayong salamat. Alang sa Osamis Today, ako si Marian Lumapas. Salamat ang Osamis Today. Hatod ka nato ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Osamis Administration pinaagi ni Mayor Attorney Henry India Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal ug Asenso Osamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Osamis YouTube channel diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leon Chumidalio, Bernal Tixon, Adoni Di Sena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjur Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ann Lumapas, Zander Dalid, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuwa Tixon. Daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.